Hello mga parts. Ngayon po meron po tayong grass cutter na i-repair. Ang sabi po ng may-ari, matagal na daw po itong na-stock sa kanyang taguan. Tapos nang kanyang gagamitin, ayaw na pong umandar. Ayun o. Papasin nyo po mga parts. Mukhang matagal nang na-stock itong kanyang grass cutter. So ayan. Walang gasolina. Siyempre pag ini-stock natin, kinakailangan walang gasolina para hindi napapanisan. Kasi pagka tayo napanisan ng gasolina dito sa ating grass cutter, talagang kumisan hindi po natin agad-agad mapapaandar yung ating grass cutter. Kaya yun ang mahalaga pagka po i-stock nyo. Huwag nyo pong hayaan na may gasolina para hindi napapanisan. Ngayon mga parts, tuturuan ko kayo kung paano natin ito mapapaandar. Itong grass cutter na to. Kung ano yung ating gagalawin or yung ating unang bubuksan. Siyempre kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong ina-upload na video. Nag-upload po ako ng video yung mga ginagamit po natin ng mga appliances sa bahay, mga nasisira. Ayan o, katulad yan o, yung mga ganyang appliances. Ayan, ref, washing, electric fan, dryer, automatic washing machine, at iba pa. Yung mga kasangkapan po natin na ginagamit sa bahay. Ina-upload po natin yan. Yung mga pangunahing problema na nasisira. Ayan. Katulad nito. Ika ko nga, yung mga gamit po natin sa bahay. Siyempre ito, gamit natin po sa bahay, sa ating bakuran. Tulad yan, kapansin-pansin nyo po, marumi na. Tama-tama. Merong nagpa-repair sa atin ng ganitong grass cutter. Pero marami po akong grass cutter dito sa aking shop eh. Papakita ko po sa inyo mga parts. Ayan ayan pa yung isa nating i-repair. I-upload din po natin yan sa ating YouTube channel. Lahat po ng pangunahing problema ng ating mga grass cutter, i-upload po natin yan dito sa ating channel. Ayan meron pa rin po tayo dyan ayun nakatago pa. Ayun ayan. Balik po tayo doon sa ating i-repair na grass cutter mga parts. Ngayon mga parts, meron po akong binili na 1 litrong gasolina. Dito ko na po nilagay sa galon. Saka ito, langis. Ayan langis to sa motor, sa motorcycle. Ayan 2 stroke. Ito yung iahalo natin dito. So pag bibili po kayo ng gasolina, kinakailangan mga parts unleaded. Ayan. So paano ba maghalo nito? Meron din po tayong upload niyan dito sa ating YouTube channel kung paano magmix nito ng langis, yung tamang paghahalo, yung may diskarte rito para maging maganda yung performance ng ating grass cutter. Salinan na po natin ng gasolina mga parts at tingnan po natin kung talagang ayaw umandar nitong ating grass cutter. Baka mamaya wala lang pong gasolina kaya ayaw umandar. Nahaluan ko na din po ito ng langis mga parts. Meron nga po tayong upload niyan dito sa ating YouTube channel kung paano po maghalo ng langis dito sa ating grass cutter. Panoorin nyo na lang po at pakihanap na lang po dito sa ating channel. Tingnan nyo po ito, yung pinaka-gripo ng gasolina niya kung nakabukas. So ngayon nakabukas po itong pinaka-gripo na to. Ayan. Ayan. Mahigpit na, hindi na po natin ito magalaw, pero ito nakabukas to pagka ganitong posisyon. I-choke po natin ayan pagka po tinaas natin, ayan, sasarado po sa loob yan. Pag po binaba natin, bubukas po. Ayan. Yan, naka-choke po yan.
Ayaw talaga umandar mga parts. Tingnan po natin dito sa kuwako, sa may buya niya. Ayan o. Papasin-pasin nyo po. Bagya lang po nakatiltil itong kuwako na to. Pero siguraduhin po natin na kung dito talaga yung problema kung bakit ayaw umandar. Baka mamaya may iba pang problema, kaya tapusin nyo po yung ating video mga parts. Tingnan po natin kung may kuryente. So yan, may kuryente po. Ikabit natin yung kuryente sa buya at saka po uli natin paandarin. Huwag po muna natin ikabit itong kuwako na to. Ito sinasabi ko mga parts, hindi lang yun ang problema ng ating grass cutter. May iba pang problema to kaya ayaw umandar. Kaya tapusin nyo po yung ating video mga parts. Tingnan nyo ito kung madumi mga parts. At kung madumi, linisin nyo po mga parts. At tingnan nyo po itong jet na to kung naglalaro. Pero ito naglalaro kasi nakita po natin yung pinakabaso ng ating carburetor. Meron siyang gasolina. Kaya okay ito mga parts. Ngayon tanggalin natin itong pinaka ano tawag dito, pinakatanso na to, yung flat screw. Yung makikita nyo po sa ilalim ng carburetor ng ating grass cutter. Ayan o. At tingnan nyo po yung butas. May butas po sa loob yan na maliit. Pagka po wala po kayo nasilip na butas mga parts, ibig sabihin yan, barado. Ang gagawin nyo lamang po, susundutin nyo lang po ng mana po kayo ng kable ng motor or kable ng bisikleta, para ito malinis nyo po at masundot nyo po yung pinakabutas po nya. Ayan, ito po yung sinasabi ko po sa inyong kable ng bisikleta. Or kung wala po kayong kable ng bisikleta, kahit po kable ng motor, kumuha lang po kayo ng isang hibla. Ayan o. Yung isang hibla po na yan, yun po yung pangsusundot po natin dito sa pinakatanso po na nakuha po natin dun sa ating carburetor. Ayan, tusukin lang po natin to at
ng malinis. Ikot-ikutin lamang po natin. Ayan. Or kaya ganyan rin po natin. Ayan o. So pag po meron na po kayo nakikitang butas, ibig sabihin nun natanggal na po yung pinakabara po niya. Ang mas mainam pa po dito kung huhugasan nyo pa po ng gasolina, mga parts. At saka linisin nyo po itong pinakaloob po nito. Ayan o, nakikita nyo po. Gumamit po kayo ng kable. Ayan o, yung kable po na yan. Ayan. Saka nyo po hugasan ng gasolina, mga parts. Ayan, ito po yung gasolina. Maglagay lamang po kayo sa may takip. Saka po uli natin sundutin. Ayan, gamit ang ating kable. Yun, saka po natin hugasan ng gasolina. Ayan, sundutin po natin ng pagganyan-ganyan hanggang sa ito ay maging malinis. Ayan o. At pagka malinis na, saka po natin ikabit. At tingnan po natin kung effective itong ating ginawa. Tingnan po natin kung ito nga po yung problema ng ating grass cutter, kung bakit po ayaw umandar. So ayan, babari lamang po natin sa gasolina. Kapasipasin nyo po yung gasolina dumumi. Ayun o. Ibig sabihin nun, yung mga dumi doon sa ating pinakatanso na yan, natatanggal na. Ayan, ulitin po uli natin sundutin yung pinakabutas sa loob. Ayan, saka po uli natin babarin. Hugasan natin ng gasolina, mga parts. Ayan. So ngayon, hugasan na po natin. O pwede nyo pong hipan to para yung dumi matilansikan. Or kung meron kayong compressor or bomba ng motor, ayan, mahanginan para yung mga dumi talagang mawala. Ayan o. Yun o, kapasin-pasin nyo po o. Yung ating gasolina talagang madumi na. Dahil dito naalis na po yung kanyang dumi. Ayun o. Tingnan nyo po o. O, tingnan nyo yung nakuha natin dumi dito o. Dami o. So yan, ulit-ulitin lamang po natin hanggang sa ito maging malinis. Kinakailangan po kasi siguradong malinis po ito bago po natin na ikabit para talagang mapaandar po natin yung ating grass cutter. So yan. Hipan po natin mga parts. Ayan o, hinipan ko lang. So kapasin-pasin po natin, meron na po tayong nasisilip na butas. Ayan po, tingnan nyo po mga parts. Ayan o. Meron na po tayong nasisilip na butas. Ayan o. Ayan o, kapasin-pasin nyo po, meron butas na maliit doon o. Yun ang kinakailangan, wag nagsasara. Yun o. Yun o, may butas na tayong natatanaw. Ayun o, nakikita nyo po mga parts. Ayun o, yung butas po na yun na maliit. So okay, tingnan nyo po yung nakuha po natin dumi o. Saka po natin ikabit na mga parts sa ating karburador. Gumamit lang po tayo ng flat screw. Kahit kamayin lang po natin mga parts. Hindi naman po kinakailangang sobra higpit na to. Banayad lang tayo sa paghigpit dito. So ayan, ikabit na po natin. Saka ikabit po natin yung ating jet ng ating karburador. Yung pumipigil ng gasolina, yung kanina. Saka itong baso. Ikabit na po natin at itornilyo po natin. Tapos saka po natin to paandarin kung aandar po, kung yun nga po ang problema ng ating grass cutter.
Okay, tignan po natin kung may laman ng gasolina yung ating karburador. Ayan, meron na po. Okay, choke po natin. Saka po natin na pihitin ng bagya yung silinyador at switch on na po natin yung switch nya. Tignan po natin kung talagang aandar na at kung yun talaga ang problema ng ating grass cutter. Ayan o, kapasipasin nyo po mga parts. Aandar na to. Ayan o, kapansin-pansin nyo po mga parts, meron pong tumutulo sa ilalim ng karburador natin. Ibig sabihin yan, yung tornilyo or yung gasket maluwag. Subukan po natin higpitan. Ayan mga parts. At paanda rin po uli natin at tignan po natin. Ayos, yun nga lang talaga ang problema ng ating grass cutter kung bakit po ito ayaw umandar. Kaya ngayon po mga parts, nakakuha na po kayo ng idea sa pagre-repair ng ganitong grass cutter. Ayan mga parts, at kung nakarating ka sa video ito, mag-subscribe ka na para marami ka pang makuhang diskarte or idea sa pagre-repair ng grass cutter nyo sa bahay.